So good afternoon, sir. So in this video, I will demonstrate how students will build a complete secure system by following two development phases, which is activity 1 and activity 2. Activity 2, which is the activities I passed already for our laboratory 1 and laboratory 2. So the features we need to implement is user authentication, admin and students, role-based authorization, admin versus user. So Google reCAPTCHA V2V3 integration. So the reCAPTCHA I use here is the V2. So security logging, rate limiting or request throttling, input validations and sanitization, security logging, audit trail, encrypted passwords, which is I use hash, HTTPS and secure cookies if hosted, session timeout and auto logout. So for the last one, which is optional lang naman siya, dashboard chart, which is UI enhancement. So hindi ko na to masyadong in-enhance. So una, punta tayo sa ating session check para makita natin if na-implement natin yung ating session timeout and auto logouts. So ito yung aking code sa ating session timeout, which is within 30 seconds na hindi naging active yung ating user is mag-auto logout yung kanyang file once na naggawa siya ng action sa ating website. So hindi siya after 30 seconds, hindi siya agad mag-update ng logout, which is kailangan niya munang maggawa ng action para bumalik siya sa ating login. So, yun, na-encrypt natin yun. And yung HTTPS and security cookies, so yan, papakita ko yun mamaya if gumana ba yan sa atin. And encrypted passwords and hash, so na yun. Login process pala. So, ito, if password, verify password, user password. So, ito yung ating code sa ating password hash. So, and audit trail. So, mamaya papakita ko yan. Security logging, login attempts, actions, input validation, and sanitization, security logging, login attempts, and actions. Makikita natin yan mamaya sa ating website. Ito ang ating bot protection, and ito ang admin versus student. So, ngayon, search natin yung ating domain. So, ito yung ating domain. So, i-copy natin dito. So, papakita natin yung HTTPS secure and secure cookies. So, papakita natin, okay, connection is secure, cookies and site data. Used to remember, okay, so safe yung ating website. And also, papunta tayo sa ating database para makita natin yung ating mga user. So, ito, ang ating users. So, try natin ilagin itong ating admin if saan siya pupunta, which is yung ating account mismo. Rio column. So, itong ating password is naka-require siya now with at least 6 characters and above. So, try natin ng 3 password yun, no? Correct password. Sa kon lang pala yun, sa register. Sa login pala, mag-in, correct na pala siya. So, search na tayo ulit. Kasi ating bot protection, dapat hindi yun naka-check. In, so mag-i-email yan sa atin. Dito. Ito. So, itong code natin is mag-expire within 5 minutes. So, kapag hindi natin siya na-input within 5 minutes, so, kailangan natin mag-resend. So, try din natin if gumagana yung ating resend. Ito na. Okay, gumana. Pati natin yan. Verify. So, pupunta siya sa ating dashboard. So, ito yung ating dashboard. Ito yung ating users kanina. Flow, admin student. Admin student. So, check natin if dito sa ating admin logs, yung actions na gagawin ng ating admins is check natin if magpapakita dito. So, gawin nating admin ito. Update role. Okay, user role updated successfully. So, papakita dito. Okay, yan, admin, yung user number 2. So, ngayon, papakita rin natin if gagana yung itong session timeout and auto logout. Mamaya na yan. So, ano pa ba? Pagpigil lang naman. Wait natin na mag 30 seconds tapos gawa tayo ng action if gagana tong ating session timeout and auto logout. So, wait lang tayo. After ng 30 seconds, ito try ulit natin tong ibabalik sa student yung role. So, kapag
in-update natin siya, dapat hindi siya mag-update, kundi babalik siya sa login kasi nga session timeout. So, try natin. Student, update role. Okay. So, gumana yung ating session timeout and auto logout. So, ngayon, pupunta naman tayo sa account ng ating student. So, refresh natin to if nag-update ba as admin itong nasa. Okay, gumana. So, dito naman tayo sa ating student account. Try natin if papasok mo siya as student. Pupunta pa siya sa student dashboard. So, happy natin. Verify. Okay, so pumunta siya sa ating student dashboard. So, itong student dashboard is wala na siyang karga. Yan lang. Nag-out natin, balik tayo sa ating, wait lang. Ngayon naman, itong audit trail, i-call muna natin to. I-clear muna natin yung ating mga table. So, empty natin yan. Empty. So, ngayon, wala nang karga yung ating database. So, kapag nilagyan natin yung account natin, user not found. So, we need natin mag-register. So, ngayon, Rio Khalid Marquez. Tapos, Rio Khalid. Ay, so, hindi na. Okay. So, ngayon, sa ating register, so, didiretso na sa login kasi yung ating OTP is sa login lang. Wala sa register. Ganyan, Rio Khalid. So, ito, pagkabagong gawang account, magdadirect mo na siya as student user. So, kaya tingnan natin yung ating student. Kasi student siya. So, need natin siyang ilagay dito sa ating users. Yan. I-update natin as admin. Okay. So, download natin. Testing natin ulit i-open. Okay, ulit. Verify. So, dito na siya sa ating admin dashboard. So, ito yung ating mga database sa ating admin logs, which is wala pa siyang ginawa kasi bagong database ay bagong tables ulit ito kasi in-empty natin yung kanina. So ngayon, ano pang sabi dito? I-testing natin yung ating itong login attempts, yung maglalak yung account if gagaan pa siya. So ito yung unang login natin kanina, failed kasi wala pa siyang account, and mag-register tayo, ito gumana, and login. Success na dalawa. So, ngayon, tatry naman natin, wait lang, gawa muna tayo ng account for our student para yun yung gawin na, ilak natin na account. So, check natin. Ako na sa spam. Ilalagin pa pala natin, guys. So, login and OTP. Yun. Try natin. And so, register na siya si student ngayon. Try naman natin mag-enter ng tatlong wrong password. Maglalak ng ating account. Please. Try lang mga tatlong password. 2. Isa. Edit lang yung password. Tractors. Motorcycles. So, correct password your account has been locked. So, if tatry pa natin i-open, i-commit yung tamang password. Wait lang, refresh natin. Please. Motorcycles. Verify, login. Your account is not due to many failed login attempts. Please contact the administrator. So, ngayon, kailangan natin is yung ating admin.
para unlock yung account niya. Check muna natin sa ating database yung pumasok yung na-lock na account. Verify. So, ito. Failed attempts 3, lock, yes. Task attempt, kanina. Okay. So, if unlock natin to, pupunta yung admin logs, yung ginawa ng admin sa ating admin logs. So, try natin i-unlock. Okay. So, ito. Si user Rio is in-unlock ng account for user Race. So, pumunta siya dito sa ating admin logs, which is ayun, sa admin logs. Ito, audit trail. So, ito siya, audit trail, admin activity logs. So, ito yung ginawa ng ating admin. So, ngayon, try naman natin i-login ulit gamit yung nalock na account if na-unlock na ba. Bicycles, login, OTP. Okay, so na-unlock na siya. So, ano pa nakalagay dito? So, ito yung ating bot protection, which is yung Google reCAPTCHA. And sa role-based authorization, so yun nga, hiwalay yung dashboard ng admin and students. So, user authentication. So, ito yung authentication method, which is yung OTP para sa ating admin and students. And encrypted password, nakita nyo naman hash yan. Security logging attempts, login attempts and actions. So, nakita kanina sa ating database. Session. So, yun lang po.